Senators and the Sentinels. Nakapagtala ng kasaysayan ang Senate Sentinels bilang kauna-unahang team sa UNTV Cup Executive Face-Off na nakakuha ng 2 sunod na kampyonato. Matapos talunin ang PNP Responders noong 2023, pinataob naman ng Sentinels ngayong taon ang AFP Cavaliers. Sa score ng 74-62, wagi ang Senate Sentinels kontra AFP Cavaliers at nakuha nila ang back-to-back champion title ngayong taon. Senator Gold drives, puts it up, Senator Villanueva finally got it. Senator Angara got it. Naging motivation ng mga players na 2 game na lang. Wala na muna yung sakit ng katawan na yan. I think may konti kaming advantage sa speed. I think tsaka yung very good ang AFP. I think may konting injuries din sila. So but not to take away from sa victory namin. I think we played the very good game. I just had a meniscal tear, bone spur surgery. I'm not supposed to be playing. Sabi nga kahit naka-cane ako, maglalaro ako just for Sensani and for the rest of the team. It's sweeter the second time around. Ang sarap po ng pakiramdam. Tribute po namin ito kay Senator Sani Angara. It's his last game na po as a Senate Sentinels ngayong 2024 dahil full-fledged na po siya na DepEd Secretary. Ayon naman sa coach ng AFP Cavaliers na si Jeffrey Kembao, kinulang sila sa depensa. Sa defense talaga. So kinakapos kami, although yung mga bigs kasi namin, lahat sila may mga nararamdaman. No, so hindi sila makatakbo hindi sila makasprint kasi nga may masakit yung mga tuhod. So yung baba ng tao namin, lagi silang lamang. Yung transition offense sila, hindi namin masabayan. Nag-uwi ang Senate Sentinels ng 1 million pesos na paghahatian naman ng 3 nilang benepisyaryo. Ito ang cancer vans na tumutulong sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may cancer. Kite Foundation Incorporated na tumutulong naman sa gastusin sa pagpapagamot ng mga batang may sakit. At Tahanang Walang Hagdanan Incorporated na nagbibigay kabuhayan sa mga individual na may kapansanan. Magsisilbing po itong tulong para sa pambayad po ng mga bata sa kanila pong mga hospital expenses, transportation at iba pa po. Actually, pang ilang taon na rin po ito na naging beneficiary kami ng Senate sa kanilang paggawa ng sports na ganito, pero may kaakibat na charity. Ang ganda pong ang gandang idea. Napakaganda kasi ang dami niyang natutulungan. Samantala, tatanggap naman ng 500,000 pesos ang benepisyaryo ng AFP Cavaliers na Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital na nagbibigay ng libreng gamutan sa mga kasamahan nilang sundalo. Doon mapupunta ang mga benepisyo na makukuha namin sa pag-improve ng aming mga equipment saka ng aming infrastructure para magampanan namin ang pagbabantay sa kalusugan ng ating mga kasundaluhan. Samantala, nakatanggap ng 250,000 pesos ang kapisanan ng mga manggagawa ng GSIS mula sa GSIS Furies na nakatungtong sa 3rd place. 200,000 pesos naman sa Malacanang Employees Cooperative Incorporated na benepisyaryo ng OP Executives na nakuha ang 4th place. Tatanggap naman ng 100,000 pesos ang mga benepisyaryo ng Office of the Ombudsman, Judiciary Magis, SSS at COMELEC. Samantala, nakapaglingkod ang public service booth ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa higit 50 individual na may tanong ukol sa status ng kanilang mga membership at pag-avail ng mga benepisyo ng gobyerno. Sa speech ni Kuya Daniel Razon na siyang nagpasimula ng UNTV Cup noong 2013, pinasalamatan nito ang lahat ng mga manlalaro at katuwang para maisagawa ang Liga ng mga Public Servants. Gayun din ang Members Church of God International o MCGI na pangunahing sumusuporta sa advokasya na maabot ang mga nangangailangan. Salamat po ng marami sa loob ng 11 taon na kayo po ay nakasama namin at higit sa lahat ang suporta po
ng members ng Church of God International na patuloy naman po na sumusuporta sa UNTV Cup para sa isang maliit na paraan ay makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng ganito pong larangan. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.